Nalipat naman tayo ng eksena kung saan makikita naman natin ang dalawa na tuluyan na silang nakalabas at kasama nila si Princess Zhang Yuxi at si Xiangling. Subalit nakita naman sila ng dalawang tao sa itaas ng bintana. Nagsalita ang isa, naglalakad ang binata na iyon na ating bida at kasama daw nito ang ikasyam na prinsesa ng Commandery at si Shan Xiangling, na parehong kilalang dilag na magaganda at anak ng matataas na pamilya. Ngunit nagsalita naman ang kasama nito at sinabihan niya ito na ang kanyang brother Liu, ang kanyang sinabihan na Yang Man ay ang ating pangsyam na prinsipe na ating bida at sumikat daw ito kani-kanina lang, bakit hindi daw man lang niya ito nakilala. Agad naman nakilala nito ni Liu Chengfeng, kung mas mataas ang kultibasyon ng ating bida, ay magiging interesado siya sa isang labanan, subalit sinabihan naman siya ng kanyang kasama, na interesado daw ito kay Miss Xiangling, kung hindi siya gagawa ng anumang hakbang, ay ang ikasyam na prinsipe na ating bida daw ang makikinabang. Tumawa naman si Liu Chengfeng at sarkastiko pa nitong sinabi na, ang kanyang katayuan sa Marshall Market Bank ay halos kapareho ng ikasyam na prinsipe na ating bida, at wala daw itong pakialam kung anong bagay ang kanyang gagawin kung gusto nito ng babae, at kung hindi daw niya ito makuha sa santong dasalan ay gagawin daw ni ito ang santong paspasan. Hinawakan naman nito ang kahoy ng bintana, at agad itong tumalon kahit na ito'y nasa ikalawang palapag. Subalit nabigla naman ang ating bida sa ginawa ng hangal na ito, at sinabi nito sa kanyang isipan. Ang lalaki na ito ay isang tanga at klise na bastos, marahil ito ay idiotek na anak ng ilang mayayamang pamilya, ngunit ito ay isang utak lamok. At ilang sandali lamang at nakalapag na ito sa sahig. At dahan-dahan naman itong tumatayo habang binibigkas nito ang pangalan ni Miss Xiangling. Ngumiti naman ito at sinabihan niya ito, kung gusto daw ba ni Xiangling na maglakad sa paligid ng lungsod kasama ang hangal na ito. Subalit agad naman siyang tinangihan ni Xiangling. Sambit pa nito, Young Master Liu, papunta siya sa Marshall Coliseum kasama ang ikasyam na prinsipe na ating bida at si Princess ng Commandery kaya kailangan niyang tumanggi sa ngayon. Sumagot naman ito, kaya nandito rin ang ikasyam na prinsipe na ating bida, at humihingi daw ito ng paumanhin sa kanyang pambabastos, at dagdag pa nito. Siya daw ang young master ng Marshall Market Bank, si Liu Chengfeng, dahil ang Coliseum ay nasa ilalim din ng pangalan ng kanyang pamilya, bakit hindi sila magsama sa paglalakad? Subalit tinignan naman siya ng ating bida at sambit pa nito sa kanyang isipan. Kaya siya ang young master ng Marshall Market Bank, nagtataka siya kung ano gagawin nito, kung manggugulo daw ba siya. At ilang sandali lamang ay tuluyan na silang nakarating sa Marshall Market Coliseum. Ngumisi naman si Liu at sinabihan niya si Chen Er. Huwag daw nitong sabihin sa kanya ang ikasyam na prinsipe ay may planong makipaglaban sa Coliseum, kailangan daw nitong pumirma ng kasunduan sa life and death bago pumasok, kung mamamatay daw ang ating bida ay siya na daw ang bahala sa kanya. Subalit nag-iba naman ang ekspresyon ng mukha ng ating bida. Nakakairita daw ang lalaking ito. Masyadong madami siyang sinasabi, bakit ganito daw ang mga young master sa lungsod na ito. Nalipat naman tayo ng eksena at tuluyan na silang nakapasok sa Marshall Market Coliseum, at makikita naman natin sila na nakaupo na sila at nanunood ng mga martial artist na naglalaban sa entablado. At sabay hiyawan ng mga tao. Hinanda naman ng lalaki ang kanyang pamaypay, habang nakatalikod ang matabang lalaki na nakahubad. At ilang sandali lamang ay tuluyan na niya itong iwinasiwas sa matabang lalaki. Agad naman ito tumama sa kanyang leeg at mabilis itong nahiwalay sa kanyang katawan. Bumagsak naman ang matabang lalaki na wala ng buhay sa sahig, habang pinagmamasdan siya ng kanyang katunggali. Sinabihan siya nito habang tumutulo ang dugo sa kanyang pamaypay. Sinabi na daw nito sa kanya na aminin niya ang pagkatalo, ngunit hindi siya nakinig. Paano kung manalo siya kahit na magkasunod na beses, mamamatay pa rin siya sa ilalim ng kanyang pamaypay. Sa kabilang banda, nabigla naman sila matapos makita nila ang kaganapan sa entablado. Nagsalita naman si Xiangling at sinabihan niya si Chen Er. Ikasyam na prinsipe, kahit isang mandirigma sa pagkumpleto ng Yellow Realm ay madaling napatay, kung gusto pa daw nito sumali sa labanan. Agad naman sumagot ang ating bida, na gusto daw nitong subukan. Ngunit nabahala naman si Princess Zhang Yuxi at napahawak na lang ito sa braso ni Chen Er. At sinabihan niya ito, alam niyang hindi niya ito mapipigilan, ngunit ipangako daw nito sa kanya na aaminin nito ang kanyang pagkatalo kapag nakatagpo siya ng isang mabigat na kalaban.
Subalit sinabihan naman siya ng ating bida na huwag na daw siyang mag-alala pa at alam daw niya ang kanyang limitasyon. At ilang segundo lang ay agad nang nagtungo si Chen'er sa entablado at ito'y umakyat. Agad naman napunta ang ating bida sa gitna at nakaharap na nito ang kanyang magiging kalaban. Subalit nagsigawan naman ang mga manunood, at sinabihan nila ang ating bida. Kung sino siya, sa murang edad niya ay naglakas loob siyang pumasok sa palasyong lumalaban sa Yellow Realm, malamang gusto daw niyang mamatay. At buwan-buwan, maraming taong tulad niya ang namamatay sa ganiyang senaryo at nakakatamad daw nilang panuurin ang labang ito. Ngunit natuwa naman ang hangal, at sinabihan niya si Chen'er. Ito ay isang perpekto kung mamatay siya sa labanang ito, at kanyang iulat ito sa prinsipe ng komandante ng Yeonwoo na ama ni Chen'er, namatay ang ating bida sa kanyang pagiging mayabang. Bumalik naman tayo ng eksena at sarkastikong nagpakilala si Hao Shiki na mula sa mga Hao, at siya ang unang humamon sa kanya, at sinabihan siya na ilabas daw nito ang kanyang espada. Agad naman sumagot si Chen'er. Hindi daw siya worth na babunutin niya ang kanyang espada. Kung gagawin niya ito ay natatakot siyang mabigyan niya ito ng matinding pinsala. Sa sinabi naman ng ating bida ay agad nang nanggagalaiti ito ay sinabihan niya na napakayabang daw nito. Agad naman itong sumugod at tumalon sa ere hinanda nito ang kanyang sandata para ihampos ito, ngunit pinagmamasdan naman siya ng ating bida habang papalapit ito sa kanya. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida at sinabi pa nito sa kanyang kalaban na na-overestimate nito ang kanyang sarili. At ilang sandali lamang ay makikita naman natin na tumalsik ang kanyang kalaban, matapos ang ginawang counter-attack ng ating bida na isang suntok lang sa mukha nito na sanhi ng kanyang pagtalsik at pagsuka ng dugo. Bumagsak naman si Shiki sa ibaba ng entablado at unang tumama ang kanyang mukha sa sahig habang pinagmamasdan siya ni Chen'er na nakahandusay. Agad naman tumalikod ang ating bida at sinabihan niya si Shiki na mahina siya at wala siyang kwentang kalaban. Ngunit nagpasalamat naman si Shiki kahit na natalo ito, dahil hindi siya pinatay ng ating bida. Naghiyawan naman ang mga manunood dahil sa nangyari. Natalo niya ang kanyang kalaban sa isang galaw, at sino daw itong misteryosong kabataan. Nagsaad naman ang isang lalaki. Natuwa naman ito, at sinabi nito na siya ang ikasyam na prinsipe na ating bida na nakatanggap ng kanyang sagradong marka sa parehong araw na nakakuha din siya, nangangahulugan nito na pinagpala din siya ng mga Diyos at magiging matagumpay ito balang araw. Wika naman ng hangal na si Leo. Gusto niyang kunin ang pagkakataong ito para ipahiya ang ating bida, ngunit hindi daw niya ito inaasahan na makakatulong ito sa kanya sa pagpapasikat. Natuwa naman ang dalawa at sinabi pa ni Xiangling sa ikasyam na prinsipe na ating bida na isa siyang henyo. Wika naman ni Princess Zhang Yoxi na hindi maarak ang kakayahan ng ikasyam na kanyang kapatid, iniisip nito kung paano niya nagawa yun. Baka marami pa siyang tinatago na kakayahan. Sa kabilang banda sumugod ulit ang bagong kalaban ng ating bida sa kanyang likuran, ngunit biglang lumingon ito at isang hawi lang nito ng kanyang kamay sa mukha ng kalaban niya at ito'y tumalsik gaya ng naunang kalaban niya na napasuka din ng dugo. At ilang sandali lamang ay bago ulit ang kalaban ni Chen'er, at isang suntok lang niya ito ay agad itong natalo. At ganun din naman ang pang-apat at isang sipa lang nito sa dantian ng kalaban niya at ito'y tumalsik at napasuka din ito ng dugo at natalo. Nagulantang naman ang mga tao sa kanilang nasaksihan. At napahawak sa ulo ang isang babae na may naglalakihang mga kahon. Apat na sunod-sunod na panalo ng ating bida, at natatalo niya ang mga ito gamit lang ang isang galaw, at napakahalimaw daw nito. Nagsaad naman ang lalaki na may hawak ng pamaypay. Kahit na hindi niya hinugot ang kanyang espada, ang kanyang mga pag-atake ay nagpapakita ng lahat ng anyo ng pag-unawa sa espada na tila ang kanyang kakayahan ay nasa intermediate stage man lang ng Realm of Sword na sinusundan ng isip. Kung siya ay tumagal ng 8 round, siya daw mismo ang tatalo sa ating bida. Subalit ang panglima nitong kalaban ay wala din ito panama kay Chen'er at isang suntok lang nito ay agad na tumalsik ito sa baba ng entablado at natalo ito. Napahawak naman sa bibig si Princess Zhang Yoxi at wika pa nito. Natalo ng ikasyam niyang kapatid na ating bida ang isang warrior sa pagkumpleto ng Yellow Realm sa isang welga. Natuwa naman si Xiangling at sinabihan niya ang ikasyam na prinsipe na ating bida ay tiyak na gumawa ng isang pambihirang tagumpay pagkatapos ng kanyang pag-breakthrough sa pagtatapos ng taon. Ang kanyang talento ay talagang nagpapatibok sa kanyang puso ni Xiangling, at na-inlove na nga ito sa ating bida.
sana all. Subalit sa kabilang banda ng gagalaiti naman si Liu at sinabihan niya ang kalbo na ilabas na nila si Han Fu, oras na daw para gamitin nila ito. Agad naman sumang-ayon ang lalaking kalbo na ito. Dagdag pa ni Liu sa kanyang isipan. Upang maging napakalakas sa 16 lamang, tiyak na hindi na mabubuhay ang ating bida. Bumalik naman tayo ng eksena. At umakyat na nga ang pang-7 na makakalaban ni Chen Er. Ito ay isang babae na may hawak na latiko at may naglalakihang mga kahon. Binabati daw nito ang ating bida. Sana ay patawarin siya nito na ang ika-9 na prinsipe kung makakasala daw ito sa kanyang kahusayan sa kanilang labanan. Agad naman umatake ang babae gamit nito ang kanyang latiko. Ngunit agad naman naiwasan ito ni Chen Er at sinabi pa nito na napaka-interesante ang labanang ito. Sa pagwas-iwas ng babae sa kanyang latiko at naiilaga naman ito ng ating bida na walang kahirap-hirap. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nakalapit ito sa harapan ng babae. Nabigla naman ang babae dahil hindi niya ito inaasahan. Agad naman fininger ni Chen Er ang kamay nito para mabitawan nito ang hawak niyang sandata. Napaungol naman sa sakit ang babaeng ito dahil sa pagtusok ng ating bida. Bumagsak naman ang armas ng babae sa sahig, at agad nang tumalikod si Chen Er at sinabihan pa niya ito na madali lang sa kanya ang labanang ito. Nagpasalamat naman ang babaeng ito dahil sa hindi niya ito pinatay. Sa kabilang banda, ngumiti naman ang lalaking ito at sinabihan niya ang ating bida na ito na daw ika-8 round, hayaan daw niyang siya ang tatapos sa magkasunod na panalo ni Chen Er. At agad naman itong tumalon sa entablado na walang pag-alinlangan. Naging seryoso naman ang mukha ni Chen Er at sinabi pa nito sa kanyang isipan. Na ito daw ang lalaking gumamit ng pamaypay para paslangin ang kanyang katunggali. At ilang sandali lamang ay tuluyan na nga itong nakalapag sa entablado. At sarkastiko naman itong nagpakilala, na siya daw si Zhu Bingsheng. Binabati niya ang ika-9 na prinsipe na ating bida. Subalit na dismaya naman ito sa ginawa ni Zhu Bingsheng. At naalala nito na ganoon din ang pagpasok ni Liu Chengfeng, bakit ang mga young masters dito ay walang mudo at utak lamok sa kanilang pagpasok. Ngunit sinabihan niya ang ika-9 na prinsipe na ating bida, nakasama daw ito bilang kanyang kalaban, oras na upang ilabas ang kanyang espada. Sumagot naman si Chen Er, at sinabihan niya ito na, natural, bubunutin niya ang kanyang espada kung sa tingin daw nito ay sapat na ang kapangyarihan nito. Dagdag pa ni Zhu, kung gayon ang ika-9 na prinsipe na ating bida ay dapat mag-ingat, 9 na makapangyarihang warriors na daw ang namatay mula sa kanyang pamaypay na bakal na buto. At ilang sandali lamang ay natahimik ang dalawa at sila ay nagpapakiramdaman. Bigla, nanlaki naman ang mata ni Chen Er dahil umatake na si Zhu Bingsheng sa kanya. Sa pagtalo ni Zhu, at ginamit nito ang kanyang bilis at nakagawa ito ng mga after image sa ere, at sinabihan pa niya si Chen Er na sana, ang ika-9 na prinsipe na ating bida ay hindi na daw ito makakapasok sa top 10. Ngumiti naman ang ating bida sa kanyang narinig sa tinura ni Zhu. Kaya, naparito daw ito para pigilan siya na makapasok sa top 10 mabuti, tingnan daw nila kung kaya niyang gawin iyon. At ilang sandali pa ay tuluyan nang tumama ang atake ni Zhu, subalit nasalag naman ito ng ating bida, at isang malakas na pagsabog ang nangyari sa kanilang salpukan. Gaya ng inaasahan ni Chen Er, siya daw ay malakas, at karapat-dapat siyang kalaban para gamitin ng ating bida ang kanyang espada. Subalit pinagpawisan naman si Zhu at pinapatigil niya si Chen Er sa kanyang pagsasalita. Kung meron daw ibang skills ang ating bida ay gawin na niya ito at ipagpatuloy nila ang kanilang laban. Sa kabilang banda, wika naman ni Liu, hindi ito magiging patas ang kanilang laban kahit na si Bingsheng pa ang humarap sa ating bida. Ang kinalabasan ng kanilang labanan ay hindi mahuhulaan. At makikita naman natin na bumalik na ang lalaking kalbo na kasama na nito si Han Fu. Agad naman itong nagbigay bati sa kanyang young master na si Liu. Ito ay isang half-human warrior na kilala sa pangalang Han Fu. Naging seryoso naman ang mukha ng hangal na si Liu, at sinabihan pa niya si Han Fu. Na nakikita ba niya ang lalaking iyon sa entablado, kapag natalo si Zhu Bingsheng sa ating bida, ay papatayin daw niya ito sa susunod na round. Sumagot naman ang Han Fu. Wika pa nito, tiyak na hindi daw niya bibigwin ang young master, papatayin daw niya ang ating bida, kahit na ito ay kunin ng kanyang buhay. Bumalik naman tayo ng eksena.
Nagpakawala naman ang ating bida ng ilang slash kay Zhu Bingsheng. Subalit hindi na nagawa pang iwasan ito ni Zhu na kahit na ginamit na nito ang kanyang after image niya at tinamaan pa rin ito sa kanyang tiyan. Lumabas naman ang dugo sa bibig ni Zhu. Matapos saluhin ang atake ng ating bida. Wika pa nito, tinalo ni Chen ang after image niya sa ilang strike lang, ang lakas daw ng lalaking ito na ating bida ay higit sa kanya. Napagtanto naman nito ang agwat ng kanilang lakas. Ngunit agad naman sumulpot si Chen sa likuran ni Zhu at sinabihan pa niya ito na nag-zone out siya, at gaano daw ito ka-confident, na bigla naman si Zhu at ito'y pinagpawisan sa biglaang pagsulpat ng ating bida sa kanyang likod. Ngumiti naman ang ating bida at agad naman nitong ginamit ang kanyang Sacred Breakang Plum Sword. Sa pag-atake ni Chen kay Zhu ay mabilis na tumalsik ang dugo nito. Tinamaan naman ito sa kanyang likuran na sanhi ng kanyang pagsuka ng dugo. At bigla itong napaluhod sa entablado habang sumusuka ito ng dugo dahil sa kanyang natamong pinsala. Natuwa naman si Princess Zhang Yuxi at sinabihan niya si Chen Kaya ang batang ito ay nagkukunwaring mahina para maneg, lahat, at nag-aalala pa nga siya sa kanya. Kung alam ng kanilang ama na malalaman ito ng host, mag-host siya ng isang piging dahil sa kaligayahan. Ngunit nagtaka naman si Xiangling. Bakit, nasa entablado pa ang pangsyam na prinsipe na ating bida at balak ba niyang kalabanin ang lahat? Subalit nakaramdam si Chen na malakas na murderous aura sa kanyang itaas, agad naman itong napalingon. At nakita nito si Han Fu na tumalon sa ere at umatake na ito sa kanya. At ilang sandali lamang ay, isang malakas na pagsabog ang nangyari nang tumama ang espada nito sa entablado, ngunit agad naman na nakaiwas ang ating bida sa kanyang pagtalon. Sumigaw naman ang hangal na ito, at sinabihan niya si Chen na, malakas siya talaga kaya dapat siyang patayin. Subalit na bahala naman ang dalawa dahil ang kalaban na ng ating bida ay si Han Fu. Wika pa ng hangal na ito, may dalawang dilag na nag-aalala sa ating bida, ang swerte daw nito, pero mas lalo lang siyang gustong patayin, at agad niyang iwinasiwas nito ang kanyang sandata. Ngunit agad na nasalag naman ito ng ating bida. Nagsaad naman si Chen sa kanyang isipan kung saan galing ang lalaking ito, para magkaroon ng ganitong agresibong kapangyarihan. Ngunit napa-address naman ang ating bida sa lakas ng impact ng kanilang sandata. Nagsaad naman si Han Fu na parang hindi ordinaryong tao ang ating bida. Sa kabilang banda, nabahala naman si Princess Zhang Yuxi kay Chen at sinabihan niya ito na aminin lang ang kanyang pagkatalo, si Han Fu ay isang martial lunatic, walang warrior na lumaban sa kanya ang nabuhay. Saad naman ni Xiangling, siya ay alipin ni Liu Chengfeng, tiyak na papatayin daw siya at hindi na kailangang makipaglaban sa isang baliw. Ngunit nagsaad naman si Han Fu, at sinabihan niya si Chen na bata, sinabi sa iyo ng dalawang babae na sumuko na siya, kung hindi siya makikinig, mahahati daw siya sa dalawa ng kanyang palakol. Sa kabilang banda nagsalita naman si Liu. Kung ang ikasyam na prinsipe na ating bida ay natatakot sa kamatayan, dapat siyang sumuko, kung sakaling mamatay siya, mahihirapan daw itong ipaliwanag ito sa Commandery Prince na ama ni Chen Ngunit sumagot naman ang ating bida, na nag-uumpisa pa lang ang kanilang laban, at masyado pang maaga para sabihin kung sino ang mamamatay o mabubuhay sa kanila. Sa tinura ni Chen ay nanggagalaiti naman ang hangal na si Liu. At sinabihan niya si Chen na napakayabang nito, at inutusan niya si Han Fu, na ipakita niya sa ikasyam na prinsipe na ating bida ang kanyang tunay na kapangyarihan, huwag niyang hayaang maliitin daw siya. At sarkastiko pang sinabi ni Han Fu sa ating bida na munting prinsipe na enjoy ang kanyang mga huling sandali ng kanyang buhay. At ilang sandali lamang ay naghahanda na ito sa kanyang pag-atake. Ngumiti naman si Chen at sinabihan niyang isang malaking baluga ito, at ilabas daw niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. At hayaan siya na maranasan ng ating bida kung ano ang pakiramdam ng takot. At kanyang hinampas ang sandata nito kay Chen Subalit nasalag naman ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap, at ngumiti pa ito kung ito na ba ang kanyang tunay na lakas. Sumagot naman ito si Han Fu kung gusto na daw mamatay ni Chen ay pagbibigyan niya ito. At ilang sandali lamang ay isang malakas na pagsabog na enerhiya sa pagitan nilang dalawa. Ngunit natatakot naman si Princess Zhang Yuxi sa ating bida baka daw ito magtamo ng matinding pinsala.
Subalit makikita naman natin sa makapal na alikabok. Nadismaya naman si Chen at sinabihan niya si Han Fu, sa ganitong lakas niya, ay paano siya magiging karapat-dapat sa half-beast bloodline nito. Ngumiti naman si Chen at siya daw ay binigo ni Han Fu sa kanyang pinakitang lakas. At sabay sipa nito sa mukha ni Han Fu at tumalsik ang dugo nito sa kanyang bibig. Hindi naman makapaniwala ito at siya ay nakaramdam ng konting kaba. Subalit naghanda ulit ang ating bida sa kanyang pag-atake. At isang slash ang kanyang pinakawalan na tumama ito sa dibdib ni Han Fu. At tumalsik ang kanyang dugo sa dibdib. Napasigaw naman ito dahil sa kanyang natamong pinsala. Wika pa ni Chen tingnan daw nila kung ilang slashes ang kayang tiisin ng pinagmamalaki niyang katawan. At sabay sugod nito, at ilang sandali lamang ay nagpakawala ulit siya ng ilang slash. At matagumpay naman na tumama ito kay Han Fu at ito'y napasigaw na lang. Sa natanggap nitong pinsala ay tumalsik ulit ang kanyang dugo sa katawan. Subalit lumingon naman ito sa ating bida. At ito'y ngumiti habang lumalabas ang dugo sa kanyang bibig. Saad pa nito, mabuti, hindi ito mga light injuries na kanyang natamo. At dagdag pa nito, mukhang kailangan niyang ipadala sa impyerno ang ating bida. At isang malakas na enerhiya ang kanyang pinakawalan. Sa lakas nito ay napigtas ang kanyang kwentes sa leeg. At ilang segundo lang ay ibinato nito ang kanyang sandata sa ating bida at mabilis itong bumulusok. At agad naman naramdaman ito ni Chen dahil sa pagtaas nito ng kanyang enerhiya. At sabay nitong itinusok niya ang kanyang espada sa sahig para sa kanyang gagawing pagsalag. At isang malaking bell ang nabuo sa kanyang ginawa. At kasabay nito ang pagtama ng palakol ng hangal. Agad naman sumulpot ito sa ere at naghahanda ulit ng kanyang pag-atake. At kanyang binira ito gamit ang matulis nitong kuko. Sinabihan naman ni Chen si Han Fu. Para patayin siya, kailangan daw muna nitong basagin ang defense ng ating bida, kung kaya ba niyang basagin ito. Subalit pinagpawisan naman si Han Fu. At nababaliw na daw ito sa ugali ng ating bida. At kanyang inatake ito ng walang pag-alinlangan at nagpaikot-ikot ito sa kanyang ginagawang pag-atake. Subalit wala naman naging epekto ang kanyang ginawang atake sa defense ng ating bida, at ito ay naliligo sa pawis sa buo nitong katawan. Subalit hindi daw ito susuko at sumigaw ito ng napakalakas, at kasabay nitong paglabas ng kanyang malakas na enerhiya. Naging seryoso naman ang mukha ng ating bida. Ang malaking baluga na ito, ay may berserk mode pa. Ang baluga daw na ito ay kawili-wili. Sa kabilang banda nagsaad naman ang mga manunood. Kapag isinaaktibo niya ang kanyang apoy na dugo ng leopardo, maaari niyang gamitin ang nakakatakot na lakas ng 49 na toro, at siya ay magiging berserk. Subalit nag-aalala naman si Princess Zhang Yuxi sa kanyang ika-9 na kapatid na ating bida at sinabihan niya ito. Naaminin lang niya ang pagkatalo, wag niyang gawing biro ang buhay nito. Napahawak naman sa ulo si Liu Chengfeng, at sinabihan niya si Chen para pilitin si Han Fu sa berserk mode, may kakayahan siya, pero sayang kapag nabigo ang ating bida, at kamatayan lang ang naghihintay sa kanya. Bumalik naman tayo ng eksena, kung saan naghahanda na si Han Fu sa kanyang gagawing atake at isang malakas na enerhiya ang lumalabas sa kanya. At hinanda nito ang kanyang kamay at mabilis itong nag-iipon ng enerhiya. At ilang segundo lang ay kanyang inatake ang defense ng ating bida at ginamit nito ang kanyang Mixed World Slay. Subalit naging seryoso naman ang mukha ni Chen at sambit nito sa kanyang isipan. Gusto niya pa ring ipagpatuloy ang pakikipaglaban, kaya hindi niya masyadong magagamit ang tunay na chi, hihintayin daw niya na masira nito ang kanyang depensa at hintayin ang kanyang pag-open ng guard nito upang may hatid ang huling welga at tapusin niya ang labanang ito. Ngunit nabahala naman si Princess Zhang Yuxi dahil malapit nang masira ang depensa ng kanyang kapatid. At ilang sandali lamang ay makikita na nga natin na mabasag nito ang depensa ng ating bida, ngunit ito ang tamang oras na hinihintay ni Chen at ito'y nagpakawala ng ilang slash, at matagumpay naman niya ito tinamaan sa dibdib nito para tumalsik ang kanyang dugo. Hindi naman niya ito inaasahan. Sa tingin daw nito ang isang mabangis na tulad niya ay matatalo lamang ng ating bida, at ilang segundo pa ay tuluyan na itong bumagsak sa sahig sa matinding pinsala na kanyang natamo. Nagsigawan naman ang lahat ng manunood sa entablado. Wika pa nila kahit ang kalahating tao na Han Fu ay natalo sa kamay ng ika-9 na prinsipe na ating bida,
Paano siya walang kwentang basura, ang ating bida daw ay isang genius. Sa kabilang banda nagyakapan naman ang dalawa dahil sa kanilang tuwa. Makakamit daw ng ating bida ang Warrior Yellow Board kapag manalo pa ito ng isang laban. Subalit nang gagalaiti naman si Liu. At sinabihan niya si Han Fu na wala itong kwenta, ni hindi niya napatay ng isang prinsipe na nagkasakit ito ng maraming taon, ikaw ang pinakamasama sa pinakamasama, at siya na daw mismo ang gagawa. Agad naman ipinahayag, na ang ika-siyam na prinsipe na si Zhang Rukan ay nanalo ng 9 na round, magiging warrior siya ng yellow board na may isa pang panalo, kung may mga kalaban, mangyaring pumunta sa entablado. At isang lalaki ang tumalon sa ere at naghanda ito ng kanyang pag-atake. At sinabihan niya si Chen Er na gusto niyang subukan ang kakayahan ng ika-siyam na prinsipe na kanyang martial arts. Agad naman napalingon ang ating bida sa hangal na ito. At ilang sandali lamang ay isang malakas na pagsabog ang naganap matapos itong makalapag sa sahig subalit agad naman itong naiwasan ni Chen Er sa mabilis niyang reaksyon. Ngumiti naman ito, at isang henyo daw ang ating bida. At dagdag pa nito na imposibleng matalo daw siya ni Chen Er. Ang makakalaban ng ating bida ay si Liu Chengfeng na isang yellow board 11th place. Ngunit napabulong naman sa kanyang isipan ang ating bida. Siya ay may tunay na chi sa kanyang katawan kaysa sa kanya, kailangan daw nitong tapusin ito ng mabilis. At hinamon pa niya si Liu Chengfeng na sumugod na ito. Nagsaad naman si Liu, na hindi daw ito matatapos hanggang sa ganap na may matalo sa kanila. At agad nitong iniangat ang kanyang espada at sabay labas nito ng kani-enerhiya. Bigla naman itong sumugod ng napakabilis. Subalit susubukan daw muna ni Chen Er ang lakas ni Liu. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagtama ang kanilang espada. At sinabihan ni Liu ang ating bida, na mahirap paniwalaan na natalo niya si Han Fu sa mga ganitong klaseng kasanayan, at siya daw ay nabigo, kaya napagpasyahan nito na tapusin ito ng mabilis. At ilang segundo lang ay sila ay tumalsik pa atras dahil sa lakas ng kanilang puwersa. Ngunit pinagmasdan ni Chen Er si Liu habang ito'y tumalon palayo. At pinalandakan pa ni Liu. Balita daw nito magaling sa espada ang ating bida, ngunit nagkataon na magaling din daw ito. Bigla naman nitong itinaas ang kanyang espada, at ginamit nito ang kanyang meteor sword technique. At ilang mga meteor ang lumabas sa kanyang ginawang paghahanda. At ilang sandali lamang ay binitawan na nito patungo sa ating bida. Mabilis naman itong bumulusok pa ibaba. Subalit naging seryoso naman ang ating bida, wika pa nito. Ito ay napakarami. Kailangan daw niyang gamitin ang kanyang teknik kung gusto niyang iwasan ang lahat ng ito. Habang papalapit na ang atake ng hangal, at agad naman nito inactivate ang kanyang eye vessel. Ngunit ngumiti naman si Liu. Pagkatapos ay activate ang eye vessel ng ating bida, ang pag-iwas daw nito sa kanyang mga pag-atake ay magiging isang piraso ng cake. Sinabihan naman siya ni Chen Er kung ito lang ba ang kaya niyang gawin? At naiwasan niya ng mabilis dahil sa kanyang eye vessel. Sumagot naman ng pasiga si Liu. Tigilan daw niya ang pagiging mapagmataas. Napatingin naman ang ating bida sa itaas na pasabi na lang ito. Ang bilis ng mga pag-atake ay naging mas mabilis. At ginamit din nito ang kanyang bilis sa pag-iwas ng mga meteor tumalon ito at sabay pakawalan nito ng ilang slash, at mabilis niya itong napawalang bisa. At sabay sugod nito sa hangal at naghahanda na rin ito ng kanyang counter-attack. At ilang sandali lamang ay malapit nang makalapit ang ating bida sa kanya. Ngumiti naman ang nakakaloko si Liu at sinabihan niya si Chen Er. Sa ganoong kalapit na distansya, malamang na hindi daw niya maiiwasan ang malawak na hanay ng kanyang pag-atake. At agad naman nitong hinampas ang kanyang espada sa ating bida ng walang pag-alinlangan. Subalit agad naman ginamit ng ating bida ang kanyang eye vessel, at agad niyang naiwasan ito. Isang malakas na pagsabog ang nangyari sa paghampas ng sandata ni Liu. Ngunit sa kabilang banda napasigaw naman si Princess Zhang Yuxi at si Xiangling sa pangalan ng ating bida. Ngumiti naman si Liu, at sarkastiko pa nitong sinabi. Nakita daw ba nito, ni Miss Xiangling, ang tinatawag na henyo ay hindi man lang nakayanin ang kanyang pag-atake? Sigurado daw ba ito na siya ang gusto niyang umasa kay Chen Er? Subalit biglang nagsalita ang ating bida. Sa makapal na usok na ito, hindi niya makita ang kanyang anino, naging passive ang kalaban nito, ito ang perpektong kapaligiran para sa ating bida dahil mayroon siyang sisidlan.
At makikita naman natin sa makapal na usok ay may unti-unting lumalabas. Ngunit nabigla naman si Liu. Dahil biglang lumabas si Chen sa makapal na usok at nagulat na lang ito. Sa bilis ng ating bida ay kanyang itinusok ang espada nito sa hangal. Ngunit agad naman naiwasan ni Liu ito. Kahit naiwasan niya ito ay tinamaan pa rin ito sa kanyang leeg para masugatan. Pinagpawisan naman si Liu dahil muntik na niyang makita si San Pedro. Saad pa nito, nasugatan daw siya, at paano ito magiging posible? At sa galit nito ay walang habas niyang iwinasiwas ang espada nito. Ngunit naiwasan naman ito ng ating bida sa pamamagitan ng kanyang pagyuko. At umatake ulit ang hangal. Subalit dito na nag-counter attack si Chen At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nagtama ang kanilang espada at isang malakas na enerhiya ang sumabog dito. Sumigaw naman ang hangal na mamatay na daw ang ating bida. At sabay was-iwas nito ng ilang pirasong slash sa kanyang espada. Nasalag naman ito ni Chen ngunit tumalsik pa rin ito dahil sa lakas ng puwersa ng hangal na si Liu Chengfeng. Ngumiti naman ito habang pinagpapawisan at sinabihan niya ang ating bida na nauubusan na daw ito ng tunay na chi. Sumagot naman si Chen habang pinagpapawisan din ito. Kahit na totoo yun, at ganoon din daw sa kanya. Subalit naggagalaiti naman si Liu Chengfeng sa tinura ng ating bida. Pasiga nitong sinabi na, anong biro sa tingin niya? Ang batang master ng Marshall Market Bank, isang henyo sa mga henyo, ay maaaring itulak sa pag-ubos ng lahat ng kanyang tunay na chi, kukunin daw nito ang kanyang buhay sa susunod nitong hakbang. Subalit ngumiti naman ang ating bida at inasar pa niya itong lalo. Nakikita daw ba nito kung paano siya tumatahol, lalo kang nagmumukhang asong naulila. Sumagot naman ito, na wala daw siyang oras na mag-aksaya sa ating bida, kaya tanggapin daw niya ito. At agad nitong ginamit ang kanyang Meteor Sword 3 Flickers. At kanyang iwinasiwas ang espada nito. Ngunit agad din naman ginamit ng ating bida ang kanyang Sacred Guiding Sword. At ito'y nagpakawala ng isang slash at isang asul na enerhiya ang lumabas dito. At makikita naman natin na nagkasalubong na nga ang kanilang mga pinakawalang atake. At ilang sandali lamang ay tuluyan na itong nagtama at isang malakas na pagsabog ang naganap sa kanilang salpukan. Sa kabilang banda na bahala naman si Princess Zhang Yuxi at si Xiangling dahil sa kanilang salpukan. Wika pa ni Xiangling, kahit nalabanan sa pagitan ng pagkumpleto ang mga warriors sa Yellow Realm ay walang ganoong mapanirang kapangyarihan. Bumalik naman tayo ng eksena, at agad nang sumugod si Liu Chengfeng, at hinanda nito ang kanyang espada para ihampas kay Chen Subalit nakita naman ito ng ating bida na pagkakataon. At isang atake ni Liu ng kanyang espada, nasalag naman ito ni Chen subalit nabitawan niya ang kanyang espada at tumilapon sa ere ito. Natuwa naman ang hangal, at sinabihan niya ang ating bida na, nawalan siya ng armas, paano daw siya lalaban ngayon. Ngunit agad naman napawi ng kanyang ngiti, nanlaki na lang ang mga mata nito. At isang suntok nito sa sikmura ng hangal at isang malakas na enerhiya ang lumabas dito. Nanginig naman ang buong katawan ni Liu Chengfeng. At namimilipit ito sa sakit at napasuka na lang ito dahil sa ginawa ng ating bida. Habang pinagmamasdan siya ni Chen at sarkastiko pa nitong sinabi na siya daw ang nanalo sa kanilang labanan. Nagsigawan naman ang lahat ng manunood. At kitang-kita naman ang labis na tuwa ni Princess Zhang Yuxi. Tulad ng kanyang inaasahan sa kanyang nakababatang kapatid na ating bida na siya ay naging isang warrior ng Yellow Board sa isang pagsubok. Nagsaad ang lalaki sa itaas, wika nito. Ang kanyang anak ay masyadong impulsive, ibaba daw nila ito upang magpahinga. Saad naman ang kasama nitong babae, ang lakas ng ikasyam na prinsipe ay napakaganda, kung siya ay maayos na umunlad. Kaya niyang pigilin ang ikapitong prinsipe. Saad din ng lalaking ito, kapag kailangan, matutulungan natin ang ikasyam na prinsipe. Ang perpektong resulta para sa Marshall Market Bank, Black Market, at Federation of Inscription ay kung pareho silang natalo at nasugatan. Nagsalita naman ang babaeng tagapang-asiwa na may naglalakihang mga kahon. Pagbati sa ikasyam na prinsipe sa pagiging isang mandirigma ng Yellow Board, ang gantimpala, 100,000 pilak na barya ang idedeposito sa iyong card. At sabay iniabot nito ang isang token. Naghiyawan naman ang mga manunood. Wika pa nila,
Siya ay naging isang warrior ng Yellow Board sa kanyang unang pagsubok, kung gaano kahanga-hanga. Ang maharlikang pamilya ay may napakaraming talento. Sa pagitan niya at ng ikapitong prinsipe, iniisip nito kung sino ang mas genius sa kanila. Ngunit nadismaya naman ang ating bida. Napakaraming warriors ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang sa malabong token na ito kung gaano kaunos-lunos. Subalit nabigla naman si Chen'er dahil tumatakbo ang dalawa patungo sa kanya. Nanlaki naman ang mata nito dahil na hindi niya inaasahan na sumugod ang mga ito sa kanya. At ilang sandali lamang ay tuluyan nang nakarating si Princess Zhang Yuxi at si Xiangling at agad nilang niyakap ang ating bida. Sambit pa ni Princess Zhang Yuxi. Sa kanyang ikasyam na kapatid, hindi daw siya kapanipaniwala, nagpadala na daw siya ng balita sa isang tao pabalik sa kanilang palas, matutuwa ang kanilang ama at si concubine Lin na ina ng ating bida. Subalit nahihirapan naman na huminga si Chen'er dahil sa sobrang higpit ng yakap nilang dalawa sa kanya. At ito'y namula dahil ramdam nito ang pagbukit ng kanilang mga kahon sa kanyang katawan. Sa kabilang banda nagsaad naman ang mga magagandang babae na may naglalakihang mga kahon. Ang mga henyo ay laging napapalibutan ng mga magagandang babae. Ika pa ng isang babae na kulay berde ang buhok. Ang babae ng pamilya Lin ay isang tanga, hindi siya makapaniwalang malupit niyang tinalikuran ang ikasyam na prinsipe na ating bida. Ngunit sinabihan naman ni Princess Zhang Yuxi si Chen'er, dahil warrior na siya ng Yellow Board ngayon, maaari niyang bisitahin muli ang Savage God's Pool ay nakakainggit daw ito. Natuwa naman ang ating bida sa tinura ng kanyang kapatid. Saad pa nito, talaga, kung ganoon ay mabilis lang daw silang babalik sa palasyo.